Sandra's POV. Gulat ang rumihistro sa mukha ni Sandra nang pumasok ang kapatid ni Sancho. Tipid itong ngumiti sa kanya at naglakad palapit sa kanya. "I know you," aniya habang mariing nakatitig sa lalaki. "It's nice meeting you again. I'm Ghost Helios Moretti, your former bodyguard's younger brother, and your doctor for today. You can call me Helios for short." Pakilala nito sa kanya at yumukod pa. Pansin niyang malaki ang pagkakahawig ng dalawa. Both of them are dashing handsome. It's just that Helios was young. So young to be her doctor. "Nice meeting you too. Pero wag mo sanang mamasamain. Are you really a doctor? I think you're too young." Curious niyang tanong. "Not exactly. To be honest, I'm still studying." Tugon ni Helios at pilyo pang ngumiti. "You're not yet a doctor pero ikaw ang gumamot sa akin?" "Yup, but don't worry. I'm good with this. Wala kang dapat ipag-alala. Akong bahala sa'yo." Tumango na lang siya at hindi pa rin ito nilulubayan ng tingin. Helios examined her wounds and her condition for a while. Habang ginagawa ito ng lalaki, hindi na rin lumabas ng kwarto si Sancho. "You're doing good, and so is the little one." Anito at inilipat ang tingin sa kanyang tiyan. Thank God, her baby is fine. Sobrang dami na nilang pinagdaanan ng anak niya. At sa kabutihang palad ay nakaligtas sila sa tulong ng mga taong concerned sa kanilang paligid. "What do you mean about the little one, Helios?" Singit ni Sancho. Napatingin siya kay Helios at nakitang ngirisihan lang nito ang kapatid. "Huwag ka na makulit, kuya." Nang magpaalam si Helios, ay naiwan silang dalawa ni Sancho sa silid. Both of them are silent habang nakikiramdam sa isa't isa. She was really amazed how Sancho's life changed so much for the past few months that she hasn't seen him. "Sandra." Nag-angat siya ng tingin kay Sancho. May pag-aalangan sa mga mata nito pero pinili pa rin ng lalaki na lumapit at umupo sa gilid ng kanyang kama. "Hindi mo sinabi sa akin na may pamilya ka pa pala, Sancho. Ang daya-daya mo talaga." Bahagya itong ngumiti. "I'm sorry, Sandra." For what? "For lying to you all this time." Hindi naman siya sumagot at nanatiling tahimik. Alam na niya ang totoo gaya ng sinabi ni Rain. Pero mas gusto pa rin niya na manggaling mismo sa bibig ni Sancho ang totoo. Napabuntong hininga ito bago nagsalita. I was a mafia to Sandra. I am like her husband." Sa wakas ay pagtatapat nito. She could sense some fear and hesitation in his voice. Parang bang big deal rito ang pagtatapat nito sa sariling katauhan. Nang hindi pa rin siya nagsalita, ay nag-angat ng tingin sa kanya si Sancho. She gave him a reassuring smile. Oo, at nagtatampo siya dahil naglihim ito sa kanya. They knew each other since she can remember, but she guessed she didn't know him that much after knowing his real identity. "You knew?" Komento nito na makita ang kanyang ekspresyon. "May nakapagsabi na sa akin tungkol sa'yo noon pa man." "Is it Enrique?" "No. Then who?" "Isang taong kilala ko lang, pero huwag kang mag-alala. Sa tingin ko ay mabuting tao siya." Paninigurado niya. Hindi naman siguro masamang tao si Rain. He even hired bodyguards to protect her. "Walang mabuting tao sa mundong ginagalawa natin, Sandra. Sa mga normal na tao na tulad mo, mukhang mabait kami. Pero ang masakit na katotohanan, we are all monsters." "But you are good to me, Sancho." Putol niya dito. "Inaalagaan mo ko ng mabuti hanggang ngayon. Hindi ako naniniwalang masama kang tao. At kung ganun ka man, naniniwala akong pinipilit ka ng mga pangyayari." Sincero niyang wika. Sancho smiled, a genuine kind of smile. "Hindi ka ba naiilang sa akin? Like, don't you hate me for lying to you about the real me? Or are you not afraid of me?" Umiling siya. "Ikaw pa rin ang Sancho na kilala ko. Yung nagpoprotekta sa akin. Hindi magbabago yon. Ikaw pa rin ang kaibigan ko." Aniya na ikinatahimik nito. Medyo iniisip niya na may nasabi siyang mali. Pero maya-maya lang, muli nang umaliwalas ang mukha ni Sancho. "Does Dad know about this secret of yours?" Pag-iiba niya ng usapan. "I don't think so." "Paano na yan ngayon?" "Sa palagi ko, sasabihin ni Nicole kay Don Emmanuel ang tungkol sa koneksyon natin, Sancho. Baka madamay ka sa mga gagawin niya."
Pag-aalala niya pero ngumiti lang ang lalaki. I've already prepared for it, Sandra. At tutulungan kitang mapabagsak ang father-in-law mo. How will you do it? Just trust me on this, Sandra. I will do everything I can para ibalik ang dati mong buhay. Magtiwala ka lang sa akin. Tutulungan kitang linisin ang pangalan mo at maibabalik mo ang iyong posisyon sa kumpanya. Hindi naman siya nakasagot. Maibabalik pa ba ang dati niyang buhay? Hindi na siya sigurado pa ron. Dahil kahit matalo sila ni Don Emanuel, natalo na ang kanyang puso nang pirmahan niya ang annulment papers na iniabot ni Enrique sa kanya. Pero kahit na ganun ang nangyari, she didn't regret that she had fallen in love with a man named Enrique alias Hipolito. Dahil kung hindi, wala sanang munting anghel na siyang nagbibigay sa kanyang lakas para lumaban sa pagnanais na bigyan ito ng tahimik at normal na buhay kagaya ng naranasan niya noong kabataan niya. Dahil sa kanyang iniisip, hindi niya maiwasang haplusin ang kanyang tiyan, dahilan para mapatitig din doon si Sancho. You're pregnant? Mahinang sambit nito. Yeah. What about Enrique? I already told him, pero ayaw niya sa baby. He thinks I'm cheating on him, lalo pa at hindi niya ako maalala. I already signed the annulment papers. Balak yata nitong pakasalan si Nicole, kaya ito nagmamadali. Nakasimangot niyang saad. Come to think of it, ang laki na ng atraso ni Nicole sa kanya at hindi pa siya kailanman nakaganti sa babae. Lalo na at muntik na itong ikapahamak nilang dalawa ng baby niya. Naiiling naman siyang pinagmasdan ni Sancho na may munti pang ngiti sa labi, kaya mas lalo siyang napasimangot. Natutuwa ka ba sa paghihirap ko? No, Sandra. I'm just happy to see you again. I'm happy to see you too, Sancho. At ako na ang humihingi ng dispensa sa ginawa ni Enrique noon sa'yo. Tumangulang ito bago siya pinagmasdang maigi. Bahagya naman siyang naasiwa sa titig nito. May dumi ba ako sa muka? Nothing. Then why are you staring at me like that? Can I hug you? Bigla na lang nitong sambit na ikinagulat niya. Masyadong out of the blue naman yata itong si Sancho. But then since they were friends, hindi siya nagdamot rito dahil sa katunayan, namimiss niya talaga ito. At isa pa, ang gaan ng pakiramdam niya rito. Baka nga ito pang paglihaan niya sa mga sumunod na araw. Okay. Pagsang-ayon na lang niya sa hiling nito. Niyakap siya na mahigpit ng lalaki, kaya natatawa niya itong sinaway. Sasakalin mo ba ako? Parang hindi na ako makahinga. I'm sorry, Sandra. I think I really need this right now. Tugon ito habang hindi pa rin siya binibitawan. Oo nga pala, Sancho. I heard you get married. Aniya, dahilan para kumalas ng yakap sa kanyang lalaki. Siya ba yung babaeng nandito kanina? Tumango si Sancho sa kaumayos ng upo. The marriage was just nothing but a business. It was a mere marriage for convenience, Sandra. Wala nang iba pang dahilan. You sound so defensive. Do you like your wife? Tukso niya pa rito. No, I don't. Wala akong nararamdaman para sa kanya, Sandra. At wala rin siyang nararamdaman para sa akin. We just got married for a stronger alliance. Yun lang. Talaga? Pero malay mo naman, hindi ba? Hindi mo mahuhulaan ang hinaharap. Who knows? Kayong dalawa palang meant to be. Hindi mangyayari yun. Ang mga mata ko ay nasa isang tao lang. Anito na ikinatahimik niya. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Rain sa kanila ni Henry tungkol kay Sancho. Pero hindi rin siya ganun kasigurado. Dahil wala namang binabanggit sa kanya ang lalaki at hindi siya magaling manghula ng nararamdaman ng isang tao. Nang hindi siya umimik, ay tumayo na si Sancho sa kinauupuan nito. I guess you wanted to rest. Ipapahatid ko na lang ang pagkain mo dito sa silid. Rest well, senyorita. Call me if you need anything. Napangiti naman siya sa itinawag nito sa kanya. Pakiramdam niya, bumalik sila sa nakaraan kung saan bodyguard pa niya ito. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga pagkasara ni Sancho sa pinto. Gusto na niyang lumabas at maglakad sa labas ng normal. Yung hindi siya kakabahan tuwing nasa labas siya. She badly wants to shop for baby clothes too, kahit na hindi pa niya alam ang gender ng baby niya. Kailan pa ba matatapos ang lahat ng to? Dahil sa pag-iisip, ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. She woke up late in the afternoon. Dahil tahimik ang paligid, naisipan niyang lumabas at hanapin kung nasaan ang kusina. She's craving for pancakes once again to the extent na humihilab na ang kanyang tiyan.
pero halos malula siya sa laki ng bahay pagkalabas niya ng silid. The theme of the house was Victorian style. Mula sa sahig, chandelier, at maging ang grand staircase na may red carpet pa. It looks like a mansion of vampires ages ago that was described in some books, and she likes this kind of style. Habang naglalakad siya, ay panay ang kanyang sili para hanapin kung nasaan nga ba ang kusina. Mabuti na lang at may nakasalubong siyang isang lalaki na animo waiter ng isang mamahaling restaurant dahil sa ayos nito. He was handsome, though with his clean-cut hair. Nakangiti siyang sumalubong dito at sakto namang nag-angat ito ng tingin sa kanya. Hello, good afternoon. Pwede mo bang ituro sa akin kung nasaan ang kusina? Yes, senyorita. Follow me. Nakangiti nitong sambit saka siya iginiya sa pinanggalingan nito. Ako pala si Percy, Moretti household butler, partikular kay Senyorito Sancho. Pakilala pa nito. I'm Sandra. You can call me by my name and not Senyorita. Naiilang niyang wika. It was Senyorito Sancho's order, so we cannot dare to defy. Formal nitong sagot. Tumahimik na lang siya at hindi nakipagtalo pa rito. Ilang sandali pa ang lumipas, sumalubong sa kanyang isang mahabang mesa. Nakahilera rin ng ilang mga babaeng naka-uniform ng pangkatulong sa isang tabi. All of them have friendly smiles on their faces, unlike Enrique's maid before na napaka-formal at tahimik. Yun bang tipong parang walang balak na makipagkaibigan sa kanya, lalo na si Amelia. Just sit, senyorita. I will serve the food for you. Magalang itong wika at ipinaghila siya ng upuan sa dulo ng mesa. Do you have any cravings or something you prefer to eat? Pancakes lang ang gusto kong kainin. Good afternoon, senyorito. Sabay-sabay na bati ng mga kasambahay, kaya napalingon din siya sa bungad ng dining hall. Napatigil sa pagakbang si Percy at magalang na yumuko sa bagong dating. Tumango si Sancho sa mga ito bago ibinaling ang tingin sa kanya. Hey, I told you to call me if you need anything. You should have stayed in your room. Pag-aalala nito at sinipat pa siya ng tingin. Ano ka ba? Ayos lang ako, no? Your brother is a good doctor, kaya wala akong dapat ipag-alala. Do you want anything particular? I'll cook it for you. Pancakes na lang, Sancho. Yun kasi ang pinaglilihihan ko. Buntong hininga itong tumango. I'll take care of our Percy. You can go now and take the maids with you. Agad namang tumalima si Percy. Nang makaalis sa mga ito, ay inilalayan siya ni Sancho patungo sa countertop. Itinupi nito ang manggas ng polo sleeves at nagsimula ng magmix ng harina para sa pancakes niya. Magiliw ang pagkilos nito, kaya nakakatuwa itong pagmasdan. Huwag mo kong titigan, senyorita. Hindi ako makapag-concentrate ng maayos. Reklamo nito. You're calling me that name again. Because it suits you. Asus, tumigil ka na, Sancho. Mabuti pa, bilisan mo na yan at nang makakain na ako. Nakasimangot niyang saway. Sancho gladly obliged. Mabilis ang kilos nitong gumagawa ng pancakes, pero kung gaano ito kabilis gumawa, mas mabilis naman siyang kumain. Kaya naman, halos hindi na ito matapos-tapos. Ang takaw mo na ngayon, senyorita. Hindi ka ba natatakot tumaba? Hello, dalawa kaming kumakain, kaya malamang matakaw talaga ako. Bakit? Pagod ka na ba? No, hindi no. Kahit na 1,000 pancakes pa yan, kayang-kaya kong gawin. Naiiling na lang niya itong pinagmasdan at ipinagpatuloy na ang pagkain. Nang nagpreno na siya sa pagkain, sinabayan na siya ni Sancho, kaya mas ginanahan siya lalo. By the way, Sandra, I'll be leaving tonight. To where? Meron akong ilang mahalagang meeting. Iiwan muna kita kay Percy kung ayos lang sa'yo. Tumango naman siya. Matapos nilang kumain, tuluyan na ngang nagpaalam si Sancho sa kanya. Hindi muna siya pumasok sa tinutuluyan niyang silid. Bagkus ay nagpahatid siya kay Percy sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin. Pagdating nila doon, nagpaiwan muna siya sa lalaki para mapag-isa siya. Nilibang niya ang sarili sa iba't ibang naggagandahang bulaklak nang bigla siyang makarinig ng kaluskos sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya ang asawa ni Sancho na naglalakad patungo sa gawin niya. Malamig na titig nito at maitim ang ekspresyon sa muka, kaya hindi na rin siya nag-abala pang humiti at nakipagplastikan dito. Why are you here outside? You should be resting in your room. Anito, pagkatapat sa kanya. Gusto ko lang ng sariwang hangin. Wala akong pakialam
Hindi ko gustong makita ka dito. Do you hate me that much? Yes. Walang gatol nitong sagot. Seeing her right now, parang nagkamali yata si Sancho sa pag-aakalang walang gustong asawa nito sa kanya. Kahit gaano pa kahusay ang babaeng ito sa pagtatago ng kanyang emosyon, isa lang ang masasabi niya. Nagsiselos ito. Why do you hate me? Wala akong ginawang masama sa iyo, miss. Or should I call you Mrs. Moretti since asawa ka ni Sancho? I just hate you. That's all. You know what? Hindi ka dapat naging concern ni Sancho in the first place. Hindi ko alam kung ano nakikita niya sa'yo na naging dahilan para mahulog ang loob niya sa'yo all this time. You were nothing but the weak woman na hindi kayang protektahan ng sarili. A damsel in distress to be exact. You bring troubles with you. Mataray nitong bigkas, subalit sa dami ng sinabi nito, isang bagay lang ang tumatak sa isipan niya. In love si Sancho sa kanya. Nagsabi pa ng totoo si Rain? So the woman that Sancho meant when she was about to get married is her all along? Magkasama na sila, pero hindi niya alam na may gusto ito sa kanya. Ganoon ba siya kamanhid para hindi mapansin sa simula pa lang? Oh, you didn't know or you're just acting like one? Panguuyam pa nito. Hindi ko alam. Talaga? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Your face and name are everywhere because of your current issue about your dirty little secret, Miss Fernandez. Who knows na hinahabol mo ang asawa ko, ngayong mayaman na siya, at hindi mo na bodyguard simula nang iwan ka ng asawa mo. Dagdag pa ng babae. Huminga siya ng malalim para hamigin ang sarili. She doesn't wanna clash with her dahil bukod sa asawa ito ni Sancho, alam niya kung saan ito nanggaling. Stop it and get your facts straight. Wala akong kinalaman sa iskandalo na yon. At oo, marahil ay inabandona ako ng aking asawa. But I don't have plans in stealing yours. Nagkataon lang na niligtas ako ni Sancho. Pero huwag kang mag-alala. Aalis ako sa bahay nito pagkatapos ng lahat. Whatever. Anito, at inikutan pa siya ng mata. Alam mo kung ano nakikita ko sa mga mata mo? Nagkakaganyan ka dahil nagsiselos ka. I'm not! Sigaw nito sa kanya at itinulak pa siya dahilan para mapaupo siya sa lupa. Hindi mo ako kilala. Kaya wala kang karapatang sabihin sa akin ng mga bagay na yan. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Mabuti na lang at mahina lang ang pagbagsak niya. Matalim ang mga mata niya tumingin sa babae. Dapat sumigaw lang ito. Bakit kailangan itong mag-outburst ng ganoon at itulak pa siya? Senyorita! Sigaw ni Percy at patakbong nagtungo sa kinaroroonan niya. What have you done, Senyorita Amira? Takot na tanong ni Percy sa babae. So, Amira was her name. Bakit? Sasabihin mo sa boss mo na nasaktan ko ang mistress niya? Nanlaki ang kanyang mata sa sinabi ng babae. Paano siya naging mistress ni Sancho? Of course, she's not. Go on, Percy. Tell your boss. Bulyaw pa nito bago tumalikod at padabog na naglakad paalis. Tinulungan siya ng lalaki na makatayo at inalayan sa paglalakad. I'm sorry for what happened, Señorita Sandra. I was a bit late earlier. It's fine, Percy. Aniya, bago tuluyang pumasok sa loob ng silid. Enrique's POV. Earpiece check. Can you hear me, Enrique? Tanong ni Henry sa kabilang linya. Dumating na ang gabi na papasukin niya ang mansyon ng kanyang ama at kukunin ang lahat ng mga dokumentong kailangan niya para sa ebidensya para tanggalin ang posisyon nito sa gobyerno. Ito ang magiging unang hakbang niya para pahinain ang daddy niya. Mabuti na lang at handa pa ring tumulong si Henry sa kanya. Para manipulahin ang security system ng lugar, kahit abala ito sa pag-aalaga sa best friend ng kanyang asawa, nakasalukuyan pa ring nakakonfine sa isang hospital sa Japan. Sana lang magtagumpay siya, nang sa ganon ay matapos na ang lahat ng ito. This game began exhausting him. Miss na niya ang asawa niya. I can hear you, bud. Sagot niya habang inaayos ang kanyang duffel bag na dala. Hindi niya kailangan ng maraming armas sa simula pa lang dahil hindi siya pupunta doon para sa gulo. Ngunit kailangan niyang makasigurado dahil napakatuso ng kanyang kalaban. How about you, Helios? Yeah, I'm good. Tipid nitong tugon. Lumingon naman siya sa driver's seat kung saan naroon ang nakababatang kapatid ni Sancho. Hindi niya alam kung ano ang motibo nito sa pagsama sa kanya sa kanyang misyon. What's with that look?
Tanong nito na mapagtantong, nakatitig siya rito. Gusto mong sabihin sa akin kung bakit ka nandito kasama ko? I won't buy it if you'll tell me you're here to help. Masungit niyang wika. Can't you just be happy na may kasama ka? Hindi siya sumagot. Bagkos ay pinuko lang ito na nagdududang tingin. Are you here to sabotage my mission nang sa ganun, hindi na ako makakalabas doon ng buhay at makasama ang asawa ko? Siguradong makikinabang ang kapatid mo kung sakaling mangyari yun. Damn! Mura nito sa kamalutong na natawa. You are such a paranoid, Hipolito. That's a cheap trick, you know. Then sabihin mo kung bakit ka nandito. Kaya kong pumunta mag-isa, Helios. I don't need your company. Okay, I will tell you. Pagsuko nito. Tinutulungan kita hindi dahil gusto kitang tulungan, kundi dahil gusto kong makita ang pagbagsak ng daddy mo. Malaki ang atraso ng daddy mo sa pamilya ko, Enrique. Ibabawi ko lang ang pamilya naming ilang dekada na ring pinahirapan ng daddy mo. Napailing na lang siya sa sinabi nito. Mariano Morete is really holding his grudge upon how his father stepped on their family this past decades. Inayos na niya ang kanyang seatbelt at ibinaling na lang ang tingin sa daan. Wala siyang panahon para pag-usapan ng mga sentimiento nila sa kanyang pamilya. Mas kailangan niya mag-focus sa gagawin niya ngayon. Let's go. Hindi naman sumagot si Helios. Bagkos, minani-obra na nito ang sasakyan patungo sa kanilang pupuntahan. Nang makarating sa destinasyon, ay inihinto nito ang sasakyan. Ilang metro ang layo mula sa mansyon ng kanyang ama. Sa katahimik silang naglakad sa gilid ng kalsada kung saan may kadiliman. Akmang aakyat na sa mataas ng gate si Helios, subalit mabilis niya itong napigilan. Don't! Aniya, at hinatak ito palapit sa kanya. What? Tanong nito. Itinaas niyang isang wireless device na ibinigay ni Henry. Ang mga pader ng mansyon ay naglalaman ng security alarm system, kaya hindi sila pwedeng umakyat basta-basta hanggat hindi pa nadidisable ang alarm system ng buong bahay. This kid would have compromised his mission. Hindi kasi ito nakikinig sa plano. Are you ready, guys? Tanong ni Henry. Magkasabay naman silang sumagot ni Helios. Papunta na si Rain para sirain ang power supply system ng buong paligid. Meron ka lamang 1 minuto. Put a device on the wall before the power goes back on. Then I'll take care of the rest. Anunsyo ng lalaki. Copy. Hindi nagtagal ay bigla na lang na wala ang lahat ng ilaw sa buong lugar. Mabilis nang idinikit ang device. Bago itinapon ng kanyang rappel rope sa itaas, saka umakyat sa matayog na pader. At ganun din si Helios. Walang ingay silang tumalon mula sa itaas at nakayukong tumakbo patungo sa pintuan sa likod ng bahay. Dahil abala ang mga tauhan ng kanyang ama sa generator, madali lang silang nakapasok sa loob. Dumaan silang dalawa sa likod ng malaking hagdanan sa bulwagan ng mansyon, kung saan nakahilera ang napakalaking bookshelf na punong-puno ng libro. He has advantage in sneaking this place dahil memoryado niya ang pasikot-sikot sa loob. Nagtungo naman si Helios sa security room para patahimikin ang nakabantay doon at nang sa ganon, malaya niyang magagawa ang kanyang sadya. Inilabas niya sa bookshelf ang isang makapal at kulay asul na libro dahilan para bumukas ang isang maliit na pintuan. Ang kanyang ama lamang ang nakakaalam ng passage na ito, but he happened to be very sneaky during his younger years. Dahilan para madiskubre niya ang silid na yon. Eksakto namang muling bumalik ang ilaw at siyang pagpasok niya sa loob ng sekretong silid. Amen! Anunsyo niya. CCTVs are well taken care of, bud. I'm giving you 5 minutes to finish your thing. Ani ni Henry. Mabilis niyang inilibot ang tingin sa buong silid. Alam niyang itinatago ng kanyang ama ang lahat ng mga dokumento tungkol sa katiwalaan nito at mga maling gawain sa isang ligtas na lugar dito, base sa ilang araw niyang pagmamanman sa kilos nito. Balang araw ay gagamitin iyon ng kanyang ama para mamanipula ang madla at maipasa sa iba ang kasalanan nito sa sambayanan. Nilapitan niyang isang vault na katabi ng study table ng kanyang ama. Maybe he was keeping it there. Bud, there's a vault here. I need the passcode. Aniya kay Henry. Give me a minute. Tugon nito. Idinikit niya ang isa pang device na ibinigay ni Henry sa kanya. Hindi naman siya nabigo. Nang maya-maya lang, bumukas na ang vault. But to his surprise, it was empty. Damn, this isn't the one. Bulalas niya at tumayo na para subukang hanapin sa mga drawer. Dahil nakasarado ang yon, he act like a real thief, picking every lock only to find nothing. Naloko ba siya? Wala ba dito ang kanyang sadya
Bud, wala pa rin ako makita. Damn, Enrique, try to look around. You only got 2 minutes left before the security alarm turns back on. Subukan mo sa computer dyan. No, Bud. That's too cliche. Knowing her father, hindi niya to ilalagay sa mga computer. Lalo na't alam niya na dumadami na mga kagaya mo. Tukoy niya sa kakayahan ng kaibigan. Napahila mo siya ng muka at muling iniliwot ang tingin sa paligid nang mahagip niya ang picture frame ng kanyang ina. She was smiling brightly at the camera with her electric blue eyes, just like him. Dahan-dahan siya naglakad palapit dito. His mother was really beautiful, kaya hindi niya napigilan ang sarili na haplusin ang larawan nitong nakadikit sa dingding. It felt like he's been mesmerized with her beauty. Pero maya-maya pa, napakunot noo siya ng mapagtantong iba ang tunog nito sa pangkaraniwang larawang nakasabit sa dingding. Mabilis niyang kinapa ang magkabilang gilid ng larawan. Subalit, wala siyang mahanap na boton gaya ng mga ginagawa niya sa mga larawan sa kanyang bahay. Maya-maya pa, naisipan niya itong tanggalin pero masyado itong nakadikit sa dingding. Muli niyang hinaplos ang larawan hanggang sa unti-unti niya itong nahawi pa kaliwa. Ganun na lang ang galak niya na makitang naroon ngang hinahanap niya. I found it, Bud. Bulalas niya, pero nang damputin niya ang mga dokumento ay siya namang pagkarinig niya sa security alarm kahit na hindi pa man nauubos ang minutong itinalaga ni Henry sa kanya. Damn! There was a security alarm in the picture frame too.